Sa wakas nga mga mare, malapit ko nang matapos ang pagdi-DIY dito sa aking lumang cabinet. At kung maalala nyo doon sa mga nakaraan kong mini vlog, nasabi ko na ngayon dahilan bakit hindi ko nga ma-let go itong cabinet na to. Kaya naman imbis na ipamigay ko to o kaya itapon ko mga mare, ginawan ko na nga lang ng paraan para nga gumanda. Yung mga pintuan nito mga mare nasira na, kaya ito ginawan ko na nga lang siya ng sliding door. Ang mga material na ginamit ko dyan mga mare, umorder nga lang ako ng 2 panel board. 4 pieces na L-clip para dun sa bawat gilid ng pintuan na gagawin natin. Umorder na nga rin pala ako dyan ng electric pipe wire mga mare para nga mag-slide yung pintuan na gagawin natin. At syempre ang pinakahuli mga mare, umorder na nga rin ako nitong 4 na door handle. Silver color na nga rin ang in-order ko mga mare para bagay naman siya sa magiging kulay nitong cabinet natin. Pagkatapos ko nga ma-assemble yung sliding door mga mare, si Tatay Alex nyo naman ang nakatoka sa pag-i-spray nung takip nung mga drawer nung cabinet. Yung spray paint na ginamit ni Tatay Alex nyo galing lang yan kay Boss Ni, tapos una niyang in-spray dyan yung primer gray. At pagkatuyo mga mare, dun yan na nga lang in-sprayan ng kulay puting spray paint. At nung matapos na nga si Tatay Alex nyo sa pag-i-spray, tapos natuyo na yan mga mare, ibinalik ko na nga yan dyan sa cabinet. Kaso nga lang napansin ko napakasimple lang pala ng all white. At dahil sobrang arte ko mga mare, hindi ko nga yan titigilan hanggang hindi yan maganda sa paningin ko. Mabuti na nga lang, marami talaga ako natira nitong wooden wallpaper, kaya ito mga mare nilagyan ko na lang yan para hindi naman siya magmukhang hala hindi. Tignan nyo naman mga mare, isang drawer pa lang nalalagyan ko ng wallpaper pero nakakakilig ng tignan. Naging maaliwala siyang tignan at bumagay nga yung kulay ng wooden wallpaper dito sa kulay ng aking cabinet. O diba yung akala nating patapon na gamit na may igaganda pa pala. Kaya kung meron kayong mga cabinet na meron sentimental value sa inyo, tas unti lang naman yung sira mga mare, kayang-kayang i-DIY yan. Sa sobrang taas ng bilihin ngayon ay naku mga mare, i-DIY mo na lang yan kaysa gumastos ka pa. Hala, nung hugot mo. O siya Padilla mga mare, ito na nga ang kinalabasan ng pagdi-DIY ko dito sa aking lumang cabinet. Kulang pa nga ng sliding door yan dyan sa baba, kaya abangan nyo yan sa susunod kong mini vlog. Pero bago ko nga tapusin itong aking video mga mare, meron lang akong ibubudol sa inyo. Dahil nag-uumpisa na ang summer at sobrang init na, alam kong mahilig kayong magkape. Hala. O kaya naman mahilig kayong mag-brew ng kape, tas gagawin yung iced coffee. Ay naku mga mare, bagay na bagay sa inyo tong Simplest Coffee Maker na napaka-easy to use. Meron na tong kasamang glass pot na heat resistance mga mare, kaya kahit kumukulo yung binubrew mong kape, ay nako hindi yan basta-bastang mababasag. May kasama na nga rin yung filter basket mga mare para dyan mo ilalagay yung coffee grounds na gagamitin mo. Removable at reusable yan mga mare, kaya pwede mong hugasan yan pagkatapos mong gamitin. No need to use filter paper mga mare para less hassle. May water tank sa gilid na may 6 max level, kaya refill na lang ang sobrang convenience nito ni Simplest Coffee Maker. Ito nga yung gamit namin ngayon sa pagtitinda ng iced coffee. Ang ganda nito gamitin mga mare, at alam nyo bang napaka-minimalist lang nito na bagay yan dyan sa kusina mo. At kung lagi kang may bisita na mahilig sa kape, ay nako mga mare, must-have talaga to. Kaya kung napatibok nito ang puso mo, yung link nito ilalagay ko na lang sa comment section. Meron din ako nito sa Yellow Basket. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna ang aking video at pagbubudol sa inyo. Magkita-kita tayo sa susunod kong mini vlog. Don't forget to like, share, and follow. Bye mga mare!